Yun. Okay, so clear naman po yung aking voice, no? Paki-thumbs up po kung malinaw niyo po at naririnig niyo po yung aking boses. Okay. Thumbs up lang tayo, no? Kung clear po yung aking audio dyan sa inyo, kung naririnig niyo po. Okay, good evening everyone sa ating mga leaders and also sa ating mga new members. Okay, nandyan si Ma'am Rose, okay, si Sir Regin, and si Sir Christopher. Ayan, so this is a good number, no? I like this group. Gusto ko po itong grupo na to na nandito ngayon. You are all new dito po sa Top Global. And I believe na many of you or some of you ay naka-attend na rin po ng tinatawag nating NDO or New Distributor Orientation. But here in Top Global Marketing Incorporated, so this is our NDO. So since you are here right now, at present, currently, dito sa ating company, sa Top Global, so it's a must no, na kayo po ay maka-attend ng ating NDO or New Distributor Orientation natin. So kumbaga, you will empty your cup. Sabi nga, no, you will empty your bottle, empty your cup. So this is a fresh start para po sa inyong lahat, no, para at the same time, ma-refresh po tayo dito sa NDO and also kung ano po yung mga plans and goals ng company para po sa ating success, no, maging successful po tayo lahat dito sa ginagawa po nating negosyo dito sa Top Global, no, sa TGMI. So nakalagay po dito sa ating slide, no, the why and the how where dreams become reality. Yeah, so ito napaka-importante yung dalawang question na yan, no? Yung why and how. Ayan, ngayon iaano po natin, ida-dissect natin at iisa-isahin natin kung ano yung ibig nating sabihin po dito, no? Para ma-remind po tayo or ma-refresh po tayong lahat. So the roadmap for TGMI system, okay, of course, we are doing regular trainings. Okay, we are teaching the basic presentation, yung webinars po na ginagawa natin weekly, regularly, no? And then we also have the leadership training and personal development training, which all of this training will empower you and build you or train you to become a stable or independent leaders of TGMI. So we have a very simple, doable, and duplicable system na ito na po yun, no? When you grow as a leader or a builder here in Top Global, you will also have the opportunity in the future na kayo po ay magbibigay din ng iba't ibang mga training sa kanya-kanya niyo pong team. Okay, kasi we make sure that this is very doable and duplicable lang itong ginagawa po natin dito because uh, that's very important sa business po natin, no? Kasi leveraging business po ito. Kailangan kaya pong gawin, yung ginagawa po natin ay kayang gawin ng ordinaryong tao lang din. Di ba? So, kailangan po yan. Napaka-importante po niyan. Ano? And then, focus more on income producing activities. So, kasi lahat naman ng ginagawa po natin dito ay para sa ekonomiya, di ba? Although, we all know that we have a very promising and effective product. But of course, we are doing this, we are spending time, our efforts, our energy, ay binibigay po talaga natin dito because we want we want this to provide for us and for our family. Kaya focus on income producing activities. So yung mga yan, mangyayari po yan in the future, yung mga team buildings natin, leadership summit, okay, incentive trips. Very excited na po kami ni CEO na mangyari po ito, no? Itong mga first
first na gagawin natin kasi wala pa po tayong ginagawang ganito no ever. Nasa NDO pa lang po tayo, leaders, mentors and coaches ha. So papasok or papunta pa lang tayo doon sa incentive trip, leadership summit, team buildings, of course personal development and leadership training ginagawa na po natin 'yan. And soon magkakaroon na rin po tayo ng awards and recognition. Ayan, so dito sa ating company. So parating niya, papunta po tayo diyan, wag po kayong mag-alala. So, why will you do this business? Yun yung malaking question, no? Bakit mo ba ginagawa yung itong negosyong to? Bakit ka ba pumasok dito? Bakit ka nag-invest at kumuha ka ng entry package? Or bakit ka nandito ngayon? Ayan, so yan yung isa sa pinaka-importanting katanungan na kailangan masagot po ninyo sa sarili po ninyo. Ayan, so why leveraging business? Bakit pumasok ka sa ganitong type ng negosyo? Bakit pinili mo yung Top Global Marketing Incorporated? Dahil ba bago siya, no? Nag-uumpisa pa lang, pioneering stage, which is one of the key factor kung bakit pipiliin mo ang TGMI dahil nag-uumpisa pa lang po talaga tayo at this is the ground stage. No, alam naman natin na kapag naumpisahan mo ang isang klase ng ganitong negosyo ay talagang malaki po ang advantage mo. Okay, lalong-lalo na kapag ang company na yan ay talagang lumaki at talagang pumutok, kumbaga, no? At talagang lumipad. Okay, talagang nag-take off yung company na yan. So why Mega 5 product? No? Siguro dahil nandito ka dahil sa product. No? Pwede rin po yun dahil meron kang isang magandang experience, okay, with Mega 5 product. So it could be your why, no? Dahil sa magandang product. Results and testimonies, okay, cash flow quadrants, naiintindihan mo na ang leveraging ay ang pinaka the best na negosyo para maging ma-achieve mo, no? Ma-achieve mo yung tinatawag nating time and financial freedom. Okay, yung cash flow quadrants na yan. From active to passive income, no? Yun no? Doon tayo sa passive income. Before, galing na tayo sa active income, no? You are trading your time and your energy with peso or with money. So that's active income. So ngayon, papunta na tayo sa passive income. Okay, eto na po yun. Ito na yung ginagawa po natin dito sa TGMI, di ba? So why is this my vehicle for wealth? Naniniwala ka ba na ang TGMI ay magiging vehicle mo para magkaroon ka ng financial freedom? And naniniwala ka rin that this could be your money-making machine in the future. So yan yung mga reasons kung bakit nandito ka. So you have to find out sa sarili po ninyo kung ano yung why ninyo, kung bakit nyo po ginagawa or bakit po kayo nandito sa Top Global Marketing Incorporated or marketing company, no? So, nabanggit ko na po kanina, yung system po natin must be simple, doable, and duplicable. Kasi nga, this is duplication. Yung negosyo po natin is leveraging. No, leveraging and duplication. So, kung ano yung gagawin mo or ginagawa mo, yun din dapat yung gagawin ng mga tao na within your organization. Yung sa madaling sabi, yung mga business builders mo under you and yung mga leaders na nasa ilalim mo. So itong negosyo na to is about teaching, training, no, and empowering people to do the same, no. Yun talaga ang pinaka uh, importante sa negosyo natin, no. Yun yung pinaka kumbaga ito yung pinaka ano no, yung myth ng negosyo natin. Okay, yan yung pinaka uh, blood, kumbaga yung pinaka uh, life blood. Yan. Life blood ng ating negosyo is training. No, training meaning to say empowering people to do the same thing, no?
Kasi mga voluntary army lang po ito, no? They are not, wala silang sweldo po dito, yung mga tao po ninyo. Yung mga kukunin nyo po, yung makukuha nyong tao dito sa Top Global. Voluntary army lang yan. So, of course, kailangan ng mind setting dyan para sila ay ma-empower nyo na kailangan nyo silang i-train, no? Kaya nga ginagawa po natin yung regular training natin. Kasi we believe that this could be their vehicle for financial freedom talaga. So ang kailangan mo lang po dito is to get 4 leaders. O kung naka one account ka lang, get 2 leaders lang. Okay, sa left and right sales group mo, and yun na yung tatrabaho at yun na yung magpaparami ng tao mo sa ilalim. So kung naka 3 accounts ka, get 4 leaders. Yan po ang isa sa kumbaga, mas maganda nga naka 3 accounts ka, di ba? Kasi nga times 3 yung iyong kikitain po diyan. Di ba? Times 3 yung iyong income, potential income mo in the future. Okay. Formula for success. So ito siguro narinig na natin before, no? Of course, kailangan magkaroon ka ng mindset. Kaya nga inumpisahan natin sa why. No, bakit mo ba ginagawa itong negosyong to? Okay, bakit ka ba nandito ngayon? Ano ba yung na-visualize mo? Ano ba yung nakikita mong big picture dito sa Top Global? Bakit ka nandito ngayon? So you have to align that mindset na nakikita mo na magkakaroon ka ng magandang future. Okay, dito sa Top Global. Okay, magkakaroon ka ng time and financial freedom dito. Now, kapag meron ka ng mindset na gano'n, kailangan i-match mo yan with your skill set. Okay, sabi nga, no, baka mamaya ang mindset mo is you want to earn 6 figures, you want to earn 7 figures sa Top Global. Di ba? Pero yung skill set mo pang 4 figures lang. Di ba? So, kailangan i-match mo yung skill set mo doon sa mindset mo, doon sa gusto mong marating talaga dito sa Top Global, no? And napaka-importante rin, no, magbigay ka ng oras. No, yung 100% na commitment mo, ibibigay mo yan kasi gusto mong magkaroon ng ganong kalaking income, 6 figures or 7 figures income, di ba? So, kailangan talaga 100% yung commitment natin dito. And then success will follow. Okay? So kailangan po, napaka-importante po niyang formula na yan. Huwag nating kakalimutan yan, no? So you have to have that mindset that this is it. This is the company this is the vehicle for you to gain success, to attain success, to achieve success. Now you have to have that skill set. No, hindi po enough na mindset lang tayo lagi. Kailangan may skill set po tayo. Okay, aaralin natin yan, i-develop po natin yan sa sarili natin, yung tinatawag na hard work, consistency, skill set of prospecting, skill set of invitation, presentation, follow-up. Yan po yung mga skill set na kailangan natin i-develop sa sarili po natin para ma-achieve po natin yung tinatawag po nating success. Okay. Okay, ito isa sa napaka-importante, no? Yung confidence mo within, no? Kasi sa iyo po talaga magsisimula, no? Hindi po sa amin ni CEO, hindi po sa akin, hindi po kay Upline, no? Hindi po sa motivational coach na fina-follow nyo sa social media. So sa inyo po manggagaling yan, sa sarili nyo po yan, no? Since kayo po ay nandito sa TGMI, sa Top Global, kailangan po magkaroon kayo ng strong belief dito sa company. No? Strong belief sa products and strong belief sa business plan na ginawa po ng Top Global. Strong belief sa inyong upline, sa inyong sponsor or uplink, at strong belief sa inyong team, sa inyong mga partners. Okay, magiging partners po dito sa Top Global and also sa Crossline, no? So ibahin na po natin yung culture natin kasi yung iba, no, natatakot po silang makipag-work sa Crossline nila, 'di ba? Or meron tayong mga mentality na uy, may magaling doon na leader, no? Dadalhin ko 'yan sa ibang company, no? Aalis kami ng Top Global, dadalhin ko siya sa ibang company. Huwag po natin gawin 'yon dito sa Top Global. Okay, so magkaroon na po tayo ng isang
tamang kultura dito, no? Kahit crossline 'yan, no? Magaling, magaling na crossline, hindi mo downline, okay lang 'yan, no? So, kailangan maging optimistic tayo palagi, no? Kung crossline 'yan, okay lang. Pwede mong tulungan, no? Halimbawa, ikaw crossline ka, may humihingi ng tulong sa iyo dun sa kabilang team, no? Tulungan mo 'yon para maging successful din 'yon. Eh ano, kung hindi ka kikita doon, okay lang 'yon. At least nakatulong ka kasi this is a law, no? Pag tumulong ka, merong babalik po sa iyo na blessing. Ganun po 'yan, no? Law of heaven po 'yan eh. Binigay po ng Panginoon 'yan sa atin, no? Kung ano yung itaninim mo, yun din yung babalik sa iyo. Pag tumulong ka sa tao, babalik po sa iyo blessing, no? Hindi ka man mabibiyayaan ng commission sa Top Global, pero yung mata sa taas o yung tao sa taas ay nakikita niya po lahat ng ginagawa mo. So kahit crossline lang, pwede nating tulungan talaga yan, no? So dito lang yan sa Top Global. So be the product of your product. So ang tanong, gumagamit ba kayo or umiinom po ba kayo ng Mega 5 araw-araw? Religiously ha. So dapat po 2 capsule ng Mega 5 iniinom niyo po talaga yan araw-araw. No? Wala akong nakikitang nagpo-post so far sa inyong mga story or sa inyong mga social media accounts. No, dapat po pinagmamalaki natin 'yan. Proud po tayo na ginagamit po natin yung Mega 5 araw-araw. Kasi po marami pong tao na nakatingin po sa inyo, 'di ba? So, syempre, makikita po nila, uy, ano kaya yung Mega 5 na ginagamit niya? No, para saan kaya 'yan? No, it will create curiosity doon sa isip ng mga tao, lalong-lalo na yung mga friends po ninyo sa social media. Okay, you have to take Mega 5 daily for you to get that positive experience with our product. And then number two, have at least 3 regular package revolving inventory. No? So kaya nga po, as much as possible, yung mga makukuha or kukunin nyo po dito sa Top Global, if I were you, no, pakukuhain ko po sila ng builder pack. Yun pong merong 15 boxes of Mega 5. Why? Kasi kailangan po nila ng revolving inventory eh. 'Di ba? Kasi kung hindi nyo po sila pakukuhanin ng builder pack at gagawin po nila yung opportunity ng Top Global, so sa tingin nyo po ba magiging effective po or magiging mabilis po yung kanilang transaction or kanilang negosyo or pag ninegosyo dito sa Top Global kung wala po silang hawak-hawak na revolving inventory? Siguro po magagawa nila pero mabagal. No, kasi wala po silang on-hand na products. Diba? Kasi may mga time talaga pag nakikipag-usap tayo, no, ang ganda ng paliwanag natin, okay, naintindihan nila. So napakinggan po nila yung mga testimonies ng mga gumagamit ng Mega 5. Then at the end of your presentation, tatanungin ka, okay, ang ganda ng product mo. Excited na ako na matikman or matry siya yung product mo. Meron ka ba dyan? Mag-pay in na ako. So dahil ikaw, wala ka, hindi ka prepared, wala kang package na hawak-hawak, sasabihin mo, ay wala po akong package eh. So, ang gagawin po natin, magbabayad muna po tayo kay COO, magpapadala muna po tayo ng 3,000 plus shipping fee, tapos ipapadala po ni COO yung product sa atin. O sasabihin ng customer, ay teka lang, kala ko may naka-ready ka na eh. Kasi may naka-ready na akong pera dito, no? So, saka na lang, pagka may product ka na, saka ako bibili sa'yo. So, ang ibig sabihin, so benta na, nawala ka. Di ba? Naunsumi pa, may benta ka na sana, no? Kaya po importante na meron tayong revolving inventory dapat. So kung naka-builder pack sila, so yung 3 or 4 or 5 gagamitin po nila yan. And then yung 9 products, 9 boxes of Mega 5 ay revolving inventory po nila yan, no? So talagang maganda yung magiging turnover. Mabilis po yung magiging turnover pag may hawak-hawak na po silang product. And of course, ito po yung pinaka-tool talaga natin dyan. Share your personal testimony. Lagi pong yan yung gagawin natin. Paulit-ulit nating sasabihin
yung testimony natin with our prospects and our to all people, no, na kausap natin, no, hindi nila masyadong papakinggan yung explanation mo about the key ingredients ng Mega 5. So interesado talaga ang tao doon sa personal mong experience. Okay, dahil pinagkakatiwalaan ka nila. Yun lang yun. No, gusto nilang marinig yung personal na authentic ka. Dapat po maging authentic po tayo. No, wag po tayo magpapabricate ng stories. Kailangan po authentic, totoo yung sasabihin natin na testimony dahil alam nyo marunong po ang mga tao. No, matalino na po ang mga tao ngayon at marunong po silang may mga pakiramdam po 'yan, no. Kung sinasabi mo ay totoo or gumagawa ka lang ng storya. So you have to be authentic when sharing your testimony. No, knowledge of the product, importante rin po 'yan. Napakadali lang naman pong intindihin or aralin ng 5 key ingredients po ng Mega 5 po natin. So I hope na pinag-aaralan nyo rin po yan at meron na po kayong kaalaman about our product na hindi na po kayo titingin doon sa mga slides, no? Kailangan meron na po kayong memoryado nyo na po, kumbaga, no? Kung ano yung mga benefits po ng bawat key ingredients natin. Dahil po, napaka-basic lang naman po talaga niyan, no? So, importante po yan, no? Para alam nyo, pag nagpe-present po kayo, alam ninyo kung ano yung pinapaliwanag po ninyo. Alam nyo po at kilala nyo po yung product na binibenta po ninyo. And of course, yung business. No, may mga tao na interesado po silang malaman kung paano po sila kikita. Okay, dito sa Top Global. Kailangan po alam ninyong magpaliwanag ng ating 5 ways to earn. Okay, 5 ways to earn. Napaka-basic lang po niyan at napakadali lang pong ipaliwanag po niyan, no? So, kailangan alam na alam po niyan. Nire-review po natin at aralin natin at i-familiarize po natin yan. And of course, yung ating back office. Bisitahin naman po natin yung back office natin from time to time, no, para alam po natin kung paano po natin ipapaliwanag or sasagutin kung may mga magtatanong po sa atin. Okay, na mga future partners po natin. Okay, eto no, napaka-importante rin na maintindihan niyo po ito, yung isa sa mga paborito ko po na success coach or motivational speaker. Okay, si Robert Kiyosaki, na writer ng Cash Flow Quadrant and also yung Rich Dad, Poor Dad. Ayan, so in-explain niya po yung cash flow quadrant dito, yung linear income or active income versus residual income. Active and passive income po yan, no? So, maraming tao po ngayon actually are into a linear income, di ba? Alam naman po natin yan, yung mga empleyado, yung may mga trabaho, 8 oras sa isang araw, no, they are trading, exchanging their time for money. Okay, so wala pong leverage po dyan. Wala pong leverage po dyan sa pagiging empleyado. Okay, and another one is yung nasa linear income side pa rin is yung pagiging self-employed. No, you own a job. Ibig sabihin, self-employed ka. Nag-aahente ka or nagbebenta ka ng mga sasakyan or nagbebenta ka ng mga paninda, no, wholesaler ka, whatever. Okay, namimili ka sa Divisoria halimbawa or sa Baclaran. Okay, self-employed. Kumbaga, no, meron kang tindahan. Okay, tindahan, may sari-sari store ka, may grocery store, may ukay-ukay ka. So self-employed po ang tawag diyan. Again, wala po yang leveraging, no? So kung hindi ka magtitinda, hindi ka lalabas, kung hindi ka magbubukas ng pwesto mo, wala kang income. Okay, walang papasok sa iyo na pera. So ngayon, ito yung residual income or passive income naman, no? You own a system and people work for you. So this is called leveraging business na. Okay, dito po sa Top Global, actually, hindi lang po kami ang company owner. Actually, kayo po ay business owner din. This is your business. Negosyo niyo po ang Top Global, no? Kayo po ay business owner dito.
Okay? So, lilinawin ko lang po yan, no? Hindi po kayo basta-basta distributor lang. Business owner po kayo dito. So, ang pinuhunan nyo po dito is yung 15,000 or yung 3,000 na ano po natin, entry package po natin. Okay, now after you get a package, now ang susunod na gagawin mo is to leverage people, no? Ah, mag-aano ka na, mag-assemble ka na ng team, ng organization mo, pararamihin mo ng pararamihin yung tao mo, palalakihin mo yung organization mo, at sa madaling sabi, yung pipeline ng customer natin, palalakihin natin ng palalakihin natin. Para lumaki din ng lumaki yung income mo. Kaya nga tinawag na leveraging, no? And then ito namang letter I is yung investor, no? Siguro lahat ng mga kumikita sa network marketing business, dito nila dinadala yung pera nila sa pag-i-invest. No, whether in realty, okay, in stocks, pwede silang mag-invest diyan. No, so the money works for you na. Talagang passive income na rin talaga 'yan, no? Talagang literal, no, na wala ka nang ginagawa pero pumapasok sa iyo yung pera. So for the meantime, dito muna tayo sa business owner, sa B muna tayo, no? So i-assemble natin or palalakihin muna natin yung negosyo po natin dito sa Top Global. Ayan, no? So active income, ayan, yan po, nabanggit ko na po kanina, no? Versus passive income. Ayan, so ano yung gusto po ninyo? So malinaw na malinaw, no? No-brainer. Syempre, passive income tayo. Yun nga lang, sa umpisa, kailangan nyo po talagang magtrabaho ng gusto. No, hard work po talaga sa umpisa, no, para ma-attain po natin yung passive income. Hard work, consistency, persistency, okay, training, 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 develop yung mga skill set, yan po ang mga kailangan natin for us to get that passive income. Okay, hindi po dadating po sa atin yan overnight. So kailangan po yan pagtrabahuhan natin ng months and years talaga, no, bago po magkaroon tayo ng tinatawag na passive income. So mastery of knowledge skills, attend all presentation for 5 times. Alam nyo ba, bago mag ano yan, store sa brain natin, kailangan po 5 times maririnig mo yung isang presentation. Okay? 5 times yung webinar natin, yung Discovery Your Path to Success or BOP. 5 times yung business plan, yung compensation plan. 5 times yung back office training. 5 times NDO. Ito ngayon yung ginagawa natin. Business structure strategy. Okay, lahat ng skill set or leadership training natin about invitation, prospecting, presentation, closing the sale, follow up. Lahat po yan, ng lahat ng klase ng training. 5 times mong atinan. Bago po yan talaga no, mag-register sa utak mo. Kumbaga, no, talagang kailangan paulit-ulit, no, paulit-ulit yan, no? Kaya nga, duplication, no? Talagang paulit-ulit para ma-store natin sa isip natin yung ginagawa po natin o yung kailangan po natin gawin, no? Hanggang sa maging part na ng system natin, hanggang sa maging natural na lang po sa atin. No, part na ng system natin eh. Natural na lang natin na ginagawa itong mga bagay na to kasi na-master na po natin. No, for example, itong 6 skill set na kailangan mong i-master talaga, no? Dito po sa Top Global. In any business, in any type of business, especially leveraging business or network marketing business, kailangan mo pong i-master itong 6 skill set na po ito. Okay, number 1, goal setting. Okay, may tinatawag tayong short-term goals. Yung goal mo, daily goals mo, and weekly goals mo. And then meron din tayong tinatawag na long-term goals. Okay, yung monthly goals mo, quarterly goals mo, semi-annual goals mo, and annual goals mo. Yan po yung mga long-term goals. So napaka-importante po niyan kasi kung hindi nyo po yan isusulat, hindi po kayo gagawa ng goal, wala po tayong ma-achieve. No, wala po tayong parameters
na ma-attain or ma-achieve? Kasi wala ka namang goal eh. No, ano ba ang goal mo? Bakit ka pumasok sa Top Global? Okay, bakit ka nagkaroon ng interest dito sa ganitong uri ng negosyo? So dapat may goal ka. No, dapat within the year kumikita ka na ng 5 figures. Maliit. Within the year dapat kumikita ka na ng 6 figures. Okay, yun yung long-term goal. Short-term goal, within the day, kailangan may 10 tao ka na bago na kinakausap or kausap about Top Global. Okay? Dapat sa isang linggo, meron kang limang pay-in. Dapat may 5 pay-in ka. Minimum 5 pay-in sa isang linggo. Dapat may goal po tayo. No, dapat sa mga webinar, sa mga BOP natin or Discovery Your Path to Success na webinar natin, dapat may guest tayo. At least 2, no? Kasi ano po 'yon? Connect kumbaga interconnected po 'yan with each other. Kung mag-goal ka ng pay-in, 5 pay-in sa isang linggo, so dapat may action item ka. Ilan ba yung kakausapin mong tao sa isang araw? 'Di ba? Ilan ba yung i-workout mo na maka-attend sa mga presentations sa mga BOP natin every Monday and Thursday, no? Ang goal mo na maka-develop ka ng 2 leaders, okay, within your organization, left and right, no? Kaya lang yung mga team member mo hindi uma-attend ng NDO. Okay, yun yung mga example po ng mga goal, no? Napaka-importante po ng goal setting. Umpisa na po natin mag-set ng goals. Sulat po natin yung mga goals natin para hindi lang po siya wishful thinking, no? So isulat po talaga natin 'yan. Okay? So as much as possible may ano ka pa, may vision board ka pa, no? 'Di ba? May vision board po talaga tayo dapat. Sasakyan na gusto mo, yung mga lugar na gusto mong mapuntahan with your family, yung pangarap mong education sa mga anak mo, 'di ba? Yung pangarap mong house and lot, ilalagay niyo po yung mga picture niyan sa vision board po ninyo. Dapat meron po tayong ganyan. Okay, umpisa na po natin. Prospecting. So ito napaka-importante po, no? Meron po ba tayong prospect list? Okay, may candidate list po ba tayo? Updated po ba 'yan? Yung ating mga prospect list. Baka mamaya puro alikabok na po yung prospect list natin, ano? At saka baka mamaya lahat po ng nakalista diyan ay nakausap na natin. No, hindi natin ina-update. Wala tayong bagong nililistang mga prospect po diyan. One of these days mag-aano po tayo, training po tayo about prospecting. Okay, invitation. So ito isa sa mga challenging, no? Napakahirap mag-invite talaga. Lalong-lalo na sa mga Zoom, 'di ba? So paparating na po yung ating yung uh, tinatawag nating event, no? Yung uh, tawag dito sales rally. 'Di ba? February 15 po in Alabang area. So ito, napaka-importante po na skill na meron kayo dapat para meron kayong guest po na mapapunta po doon. Okay, yung invitation. You have to be creative, okay, sa pag-iimbita po sa kanila. Yun po yung trabaho nyo. At pagdating po nila doon sa venue, sa ating event, kami na po bahala doon. Basta dalhin nyo po yung mga tao doon at bitbitin nyo po sila doon. Presentation, ito po ay ginagawa namin para sa inyo, but later on, kailangan nyo pong i-master yung presentation na napakadali lang naman ang ginagawa nating presentation po dito. 5 ways to earn lang. Tapos isang product lang po tayo, napaka basic lang po niyan para sa inyo. Follow up and closing. No, yung mga pumunta sa mga events online and offline, importante po na i-follow up po natin 'yan at i-close po natin yung sale, no? Pag-aralan niyo po 'yan, ay yung i-master niyo po yung skills na 'yan. Pero kung hindi niyo pa po alam, magbibigay po tayo ng training in the future about that. And also training, no? Sooner or later in the future kayo na po ang magbibigay ng training sa inyong mga kanya-kanyang team. Ayan, nabanggit ko na po ito kanina, no? Magkano ba yung income mo? Napaka-importante na malaman niyo po yan at magkaroon po kayo ng goal. Income na gusto niyo po dito sa Top Global. Okay, sabihin na natin weekly income mo, magkano gusto mo?
Gusto mo 5,000 weekly, di ba? So mag-goal ka po. Kayo po ang mag-set ng goal para po ma-achieve nyo po yan. 5,000 weekly, 20,000 a month. O kung naliliitan kayo, 10,000 weekly, 40,000 a month. So mag-goal po kayo. Ngayon, kung may goal na kayo niyan, kailangan may action item po tayo. So tatapatan po natin yung goal natin ng commitment, okay, ng effort, ng time. Bibigyan natin ng time talaga yan para po ma-achieve natin yung goal na yan. So, leaders. So ilan yung gusto mong ma-develop na leader mo sa iyong organization? Ano yung area? Okay, target area na pupuntahan mo, probinsya ba? Siguro hindi muna kasi magastos. So within the ano ka muna, spiral movement ka muna, no? Sa malalapit lang muna. Pero may social media naman no? May technology na tayo, pwede nating i-meet sa Zoom. Attend sila ng webinar po natin, i-three-way call po natin, pwede nyo akong invite, three-way call po natin yung prospect nyo na nasa probinsya. So weekly and monthly goals. Sana po maumpisahan nyo na po yan tonight. Okay, ano na po tayo, mag-set na po tayo ng SMART goals. Specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. So yan po yung SMART goals, no? Okay, three types of commitment. Asan ba tayo dito? Okay, I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. So yan po yung tinatawag na 100% commitment. Okay? So dapat yan po yung maging mentality, no? Sabi nga, Mamba mentality, Kobe Bryant, no? I'll do whatever it takes. Okay, talagang 100% committed talaga ako. 'Di ba? So hindi 75, hindi 80%, hindi 50%. So kailangan 100%. Okay? So kailangan po 'yan para maging successful po tayo dito sa Top Global. So kayo po ang mag-take charge doon sa inyong negosyo dahil negosyo nyo po ang Top Global. Number two, prospecting. Oops, lumagpas po ako. Ayan, nagpo-prospecting po ba tayo araw-araw? Ayan, so mas maganda po tawagan po natin yung prospect. Wag po yung chat. No, wag po yung chat. Kasi kailangan po maramdaman po nila yung excitement ninyo, yung enthusiasm po ninyo, at yung inyong sincerity, no, kapag kayo po ay tumawag sa kanila. Okay, syempre pag tumawag kayo, syempre dapat excited po kayo, no? Nandun po yung enthusiasm, 'di ba? Oh, may negosyo ako. Ganda, bagong negosyo lang. Dapat ganun po, no? Tinawagan kita kasi gusto kitang makasama dito. No, gusto kita maging successful din, no, dito sa negosyong to. At napakaganda ng product. Nasubukan ko na at talagang ang ganda ng pakiramdam ko at resulta sa family ko. No, kaya dapat authentic po, no, pagka kayo po ay gumagamit ng product, yung mismong na-experience nyo, yun po yung i-share nyo. Okay, dapat confident po kayo kapag nakipag-usap po kayo. Okay, you can give them samples and then yung Man Global Market, no? Yung means, authority, and network. So, ito po yung mga top priority na ipoprospect po natin. Unang-una yung may kakayahan, no? Yung may kakayahan na kumuha ng builder pack. Kung ako sa inyo, umpisahan ko po talaga muna sa builder pack. Huwag niyo munang ipakita yung regular pack. Builder pack muna. Okay, kasi babalik po tayo dun sa revolving inventory. Revolving package. Dapat at least may tatlong regular pack siyang hawak. Kung kaya't kailangan builder pack yung ipapakuha natin dun sa mga prospect po natin. Okay, dapat may needs, dapat in authority, no? So dapat yung tipong siya yung leader ng isang organization. Okay, dapat prominent person 'yan, dapat kumbaga superintendent, okay, head ng isang kooperatiba. So kung ano man yung uh, field na kinabibilangan niya, dapat meron siyang authority doon. Kasi alam niyo naman, pag nakuha niyo yung leader, yung pinaka-head, madali nang kumuha yan ng mga tao niya sa baba niya. And then, pangatlo, merong malaking network.
Yan po yung ipaprospect natin. Okay, influential kumbaga. May malaki siyang network. Pero yung network niya, maganda rin yung network niya. Baka mamaya yung network niya yung mga kung sino-sino lang no na hindi fit sa ganitong klaseng negosyo. Although pwede naman po natin silang i-train, kaya lang babagal ka. Magiging mabagal po yung progress mo. Okay, so dapat may network na maayos, malaki, para makatulong sa'yo na lumaki, mas mabilis lumaki yung business mo with Top Global. Number three, invitation. Okay, the art to invite your 40 man means tapos yung authority and network. O dapat talaga meron ka niyan, no? So, katulad nung nandito pa si Sir Jun kanina, ngayon. Wala si Sir Jun Lavadia, no? Yung isa sa mga napa-enroll ko po kanina, kung nabasa niyo po yung sa group chat natin, he is an anchor in a radio station, okay, for Couples of Christ, and then also for yung agri business no doon sa Kamsur sa Naga City. So I could say na malaki yung network po niya. No, isa sa magandang uh, parang ano no, ideal na prospect talaga na makuha natin kasi pag ganyan po ang mga makukuha natin ay sigurado po na mananawa kayo sa mga presentation kasi marami pong makakakilala yan. Okay, marami pong networks yan. Lalong-lalo na kapag na-convince sila dun sa product. Okay? Customize how you invite your prospect. So sabi ko nga po kanina, tawagan po natin. As much as possible, tawagan po natin. Mag-leave tayo ng voice message. Kung hindi nyo matawagan, mag-leave ka ng voice message. Dapat yung voice message mo, dapat excited ka rin and enthusiastic ka rin, no? Ayan. And then share your personal story. Tapos use ABC rule. Ano ba yung ABC rule? So yung A, ang ibig sabihin po ng A is yung advisor. So ang advisor, ibig sabihin yung uplines. Okay, pwedeng si COO ako, pwedeng ako po yun, no? Or pwede yung sponsor mo. Kung hindi mo pa kaya, pwede kang mag-ask ng help or support sa kanila. And then yung B is bridge. Okay, kayo po yun. So kayo po yung pinakatulay, no? Itutulay nyo po si customer kay advisor. Okay, kay upline, no? Parang three-way call po ito, no? Pwede po tayong mag-set talaga ng three-way call. Pwede nyo akong invite, guys. No, kung meron kayong kakausapin na medyo leader, uh, personality, or influential, ganyan, pwede nyo po akong invite para kausapin natin siya or mag three-way call po tayo. And then letter C is customer. Okay, customer po yan. Yan po ang ABC rule dito po sa industry na ginagalawan po natin. Ayan, so kailangan may naka-ready ka ng spiel. Okay, may script ka na. Naka-ready dyan, no? Dapat mga 30 seconds to 1 hour lang na yung script mo. Dapat dire-diretso yun, no? May pinapractice mo dapat yan para pag tumawag ka, spontaneous. O tuloy-tuloy yung pagsasalita mo, tapos talagang wala na siyang pwedeng i-reply sa'yo. Oh, sige, sige, attend ako, pupunta ako sa event mo, ganun. So, ganun dapat, no? May naka-ready ka na spill. Tuloy-tuloy dapat, no? Wag yung, kasi may ano kami, available ka ba? Baka pwedeng, pwede kang umatid. Attend ka naman kasi wala akong guest eh. Baka pwede ka or may time. Wag kung ganun, no? Kasi para kung wala kayong confidence eh, no? Pag ganun po yung tono nyo. So dapat excited po kayo. Dapat yung masaya po kayo. Yung parang may napanood po kayong pelikula or meron kayong napuntahang isang magandang lugar or pasyalan, kinuwento mo sa isang kakilala mo, excited ka magkwento. No, talagang nanginginig ka pa, no? Nanginginig ka pa na habang nagkukwento ka kasi nga excited ka. Parang ganun po dapat, no? Ganun po dapat yung passion. Dapat may passionate po kayo sa invitation. No, kasi kung hindi, wala po kayong may invite talaga. Mahihirapan po talaga kayo. So i-master po natin 'yan.
Number 4, presentation. Hindi po all the time na kasama niyo po si upline or si uplink. Okay, hindi po all the time na pupunta ang guest ninyo sa mga events or a-attend sila ng webinar. May mga time talaga na gusto nila one-on-one talk. Table talk kayo, presentation. Eh nagkataon, hindi available si upline, si uplink. So dapat po ready kayo. No, alam niyo po yung presentation. Okay, master it. Master presentation by heart, 'di ba? By heart para maging effective po kayo sa gagawin yung presentation. So, kailangan po 'yan. Assignment niyo po 'yan. No? Kailangan i-master niyo na po yung presentation. Everyone should have a copy ng ating PowerPoint presentation po. Hingi po kayo sa akin. Okay, kung wala pa po kayo. Number 5, follow up and closing the sale. Ayan, no? So, ang galing ng presentation mo, 'di ba? Sinimulan mo sa prospecting, nag-effort ka sa pag-i-invite, ang ganda ng presentation ni COO, kaya lang dito ka nagkulang, no? Hindi mo pinalo up. Okay, walang follow up, walang closing. Alam nyo guys, dapat sa isang araw, meron kayong 5 to 10 follow-ups na ginagawa. 5 to 10 follow-ups. Okay, yung mga umattend ng webinar, yung mga nakausap nyo na, nakachat nyo na hindi pa nag-a-attend ng webinar, okay, hindi niya pa napapanood yung recording ng Zoom natin, eh kailangan po follow up, no? At i-close niyo po yung sale. Okay, i-close niyo po yung sale. Dapat within 46 hours, no? Ilan 'yan? 46 hours. Uh, Less than 2 days, 'di ba? 48 hours kasi 2 days, 'di ba? So kailangan ibig sabihin andun ka agad, no? Habang fresh pa sa isip nila yung presentation, follow up niyo na po 'yan. Okay, welcome call. Pagka may nag-register sa inyo, okay, nagtiwala, nag-join, kumuha ng package, eh, i-welcome call nyo naman po, no? Welcome call nyo, oy, welcome, thank you so much na nagtiwala ka dito sa Top Global. Don't worry, magtutulong tayo dito, okay, para sabay tayo maging successful dito. Use ABC rule. Okay, yun na naman kanina, no? Yung i-bridge mo yung uplink mo kung di ka pa marunong. Okay, uplink sa customer or sa mga webinars po natin, yung group presentation natin. Have clarity and closure. So napaka-importante po talaga ng closing. No, kasi andun ka na eh. Yun na lang yung kulang eh. Mako-close mo na yung sale eh, no? Tapos doon ka pa ano no, babaksak. So dapat i-master po natin lahat 'yan. Napaka-importante po lahat 'yan. Training. No, training later on you will do this. Bibigyan namin kayo ng or i-request namin kayo na magbigay ng webinar or yung product presentation and even business presentation sa mga webinar po natin. Later on po. And also sa mga face-to-face meetings po natin, physical meeting, we will also ask you, especially kung kayo yung host, pinapunta nyo kami sa San Pablo, pinapunta nyo kami sa Masbate, sa Surigao del Sur, or sa kung saang lugar man, no? Pagsasalitain talaga namin kayo kasi kailangan nyo pong ma-experience yan. Kailangan nyo po ng exposure talaga. Okay, you need to learn the training. Okay, follow the 6 steps. Ito yung para naman makakuha po kayo ng active leaders. Ayan, uulitin ko. Yan po yung 6 na skill set na kailangan nyo pong i-master. Goal setting, prospecting, invitation, presentation, closing and follow-up, and training. So yan po yung susundan natin. Yan na po yung pinaka-formula. Okay, yung formula and blueprint para po tayo ay tuloy-tuloy na mag-grow at maging successful po dito sa Top Global business po natin. Okay, so sa umpisa, kailangan mo ng malaking effort. Okay, kasi binubuo mo pa lang yung foundation ng negosyo mo dito sa Top Global. Okay, malaking effort
We want to make sure na magkaroon ka ng isang solid na foundation dito sa Top Global. Kailangan may solid ka na mga leaders na makuha dito at matrain sila ng maigi at matrain ng mabuti dito. Okay, kapag nangyari yan, syempre kailangan kumita po sila, no? Kapag sila ay kumikita na, yung mga leaders nyo po dito sa Top Global, sa tingin nyo, aalis pa ba sila dito? Maghahanap pa ba sila ng ibang bahay? Or lilipat pa ba sila? Siguro hindi na. Kasi masaya na po sila dito, no? At kumikita na po sila dito. So magkakaroon ka ngayon ng momentum at magiging stable yung business mo. Okay? At kapag nangyari yan, diyan na po papasok yung law of attraction. Okay, madali ka nang maka-attract ng mga tao hanggang sa mapalaki ng mapalaki yung network mo. Siyempre, pag malaki ang network, malaki na yung organization, solid na yung team, ang dami ng mga committed and serious na mga leaders. So, siyempre, kasunod na niyan ay talagang malaking income na po or residual income ka na. Okay, yan na po ang kasunod niyan. Now, ito yung stages of network building dito pa sa Top Global. Okay, dito pa sa Top Global. 1 to 3 months, okay, you are just a distributor. Distributor ka lang na nag-sign up ka, ini-enjoy mo yung product mo, okay, nagpa-prospecting ka na unti-unti. No, unti-unti, minamaster mo yung 6 skills, yung 6 skill set, pinag-aaralan mo na dapat po yan sa first 3 months mo dito po sa Top Global, no? Okay? Dapat nade-develop mo na po yan unti-unti sa sarili nyo po. Para po after that, 3 to 6 months sa Top Global ay kumikita ka na po. You are earning well. Okay? Earning well, ibig sabihin, enough. Okay? Para sa iyo at sa activities mo dito sa Top Global. And then, tuloy-tuloy, 6 to 12 months, you are earning a lot. Siguro, 5 figures, 50,000, 80,000 a month. Dapat. Okay, within 6 to 12 months, mangyari po yan, no? As much as possible, i-work out po talaga natin yan. And then, 1 year onwards, kailangan ay talagang, nakapag-build ka na po talaga ng network. Okay? So, meron ka ng mga leaders dyan in place na tumutulong sa'yo at may na-develop ka na, may na-train ka na ng mga leaders mo under your organization. Okay? And then, 2 years onwards, okay, nagma-max out ka na dapat. Dapat 25,000 a day na ang income mo. Okay? Yung tatlong account mo, dapat nagka 25,000 a day na yan. So, meaning 75,000 a day ka na dito sa Top Global. Okay? So, that's the goal, no? Yan po yung stages na dapat ay mangyari po sa bawat isa po sa inyo dito sa Top Global. Okay, so ito kasi yung kalaban po ng lahat, no? 'Di ba? Ito naman yung kalaban nating lahat talaga. Yung ating tinatawag na box. Okay, yung comfort zone po natin. So ngayon, tinuturuan po tayo itong negosyo na ginagawa po natin ay tinuturuan tayo na mag-grow at lumabas sa ating mga comfort zone. Okay? So, sa ngayon, maybe some of you ay nasa fear zone pa. Okay, meron pa kayong mga hesitation, kulang pa yung confidence. Okay? So, nangingibabaw pa yung mga excuses sa atin, no? And then, apektado pa tayo ng opinion ng iba. Network marketing, huwag ka dyan. Sayang yung oras mo dyan. Network marketing, ano yan? Scam yan, no? May scam ka dyan, maubos yung pera mo dyan. Okay, nag-network marketing ako dati, hindi ako kumita. Okay? Mahirap yan. Ang tagal dyan bago kumita ka. Nakakapagod yan, nakaka-burn out. No? So, apektado ka pa ng opinion ng ibang tao. So, nasa fear zone ka pa. No, kailangan makaalis ka dyan. Kailangan makapunta ka po dun sa learning zone.
No? Dito sa learning zone, yung 3 to 6 months mo, dapat kahit papaano na-acquire mo na yung 6 skill set na kailangan mo, okay, to become successful. Na-acquire mo yan, na-develop mo na yan unti-unti. Tapos marunong ka nang makipag-deal sa mga objections ng mga tao, sa mga problem. Kailangan yung weaknesses mo unti-unti, yung iyong shyness o yung yung pagiging mahiyain mo or natatakot kang mag-present sa maraming tao. So dapat na-overcome na yan. And then growth zone, eto talagang solid ka na dito. Okay, kahit ano pang gawin nila sa iyo dito, hindi ka na matitibag talaga. Kasi kumbaga, deeply rooted ka na dito sa Top Global. Nakaugat na, no, yung puso't isipan mo dito at nahanap mo na yung purpose mo. Yung purpose mo na maging instrumento sa buhay ng maraming tao, mabago rin yung buhay nila. Yun yung magiging purpose natin lahat dito or advocacy natin. Napakasarap sa pakiramdam na makatulong ka, naging instrumento ka para mabago yung buhay ng isang tao. Makatawid siya from uh, from active to passive income, from rags to riches, no? At magkaroon siya ng uh, time and financial freedom. 'Di ba? Napakasarap sigurong maramdaman nun in the future, no? And then live our dreams. Nagta-travel ka, okay, meron ka ng magandang sasakyan na pinapangarap mo, tapos na-fulfill mo yung lahat ng mga dreams mo para sa pamilya mo. So, nandyan ka na sa growth zone. So, dyan po tayo papunta lahat. So, wala lang pong titigil at maging consistent lang po lahat. Maging positive, optimistic, hard work, okay, maging persistent, and also consistent. So, napaka-importante po niyan, no? Develop those skill set, guys. Kailangan po nating lahat yan ma-develop. Dahil yun po ang proven. Yun na po ang proven na formula para maging successful po tayo dito. Invest with yourself po. Invest kayo sa sarili po ninyo. Attend seminar, bili kayo ng mga libro, no, mga books, basahin nyo, develop nyo yung sarili nyo. Personal development is really important. Okay, para po tayo ay maging successful po sa ating negosyo or dito sa Top Global. Okay, so I'm done with my presentation. Uh, any questions? Stop share muna po ako, no? Kasi naka-record po tayo. Hold on.